Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nakatayo si Jesus sa baybayin ng lawa ng Genesaret. Pinagkalipumpunan siya ng napakaraming tao na ibig makarinig ng salita ng Diyos. May nakita siyang dalawang bangka sa baybayin. Nakalunsad na ang mga mangingisda at naguhugas ng kanilang mga lambat. Lumulan siya sa isa sa mga bangka at hiniling kay Simon na may-ari nito na ilalayo ng kaunti sa tabi. Naupo siya sa bangka at nangaral sa mga tao. Pagkatapos niyang magsalita ay sinabi niya kay Simon, "Pumalaod kayo at ihulog ang mga lambat upang manghuli." Sumagot si Simon, "Guro, magdamag po kaming nagpagod at wala kaming nahuli. Dahil sinabi ninyo, ihuhulog ko ang mga lambat." Gayon nga ang ginawa nila, at sa dami ng kanilang huli ay halos magkandasira ang kanilang mga lambat. Kaya't kinawayan nila ang kanilang mga kasamang nasa ibang bangka upang patulong. At lumapit naman ang mga ito. Napuno ang dalawang bangka na halos lumubog. Nang makita iyon ni Simon Pedro, siya ay nagpatira pa sa paanan ni Jesus at nagsabi, "Lumayo po kayo sa akin, Panginoon, sapagat ako'y makasalanan." Nang kilala siya at ang kanyang mga kasama dahil sa dami ng kanilang huli, gayon din sina Santiago at Juan, mga anak ni Zebedeo, na mga kasosyo ni Simon. At sinabi ni Jesus kay Simon, "Huwag kang matakot. Mula ngayon, mamalakaya ka ng mga tao." Nang maitabay na nila ang kanilang mga lambat, iniwan nila ang lahat at sumunod kay Jesus. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Alam natin kung gaano ka-effective at kung gaano ka-makapangyarihan ang prayer o dasal. Maraming mga nangyayaring himala, milagro dahil sa dasal. May mga nagkakaasawa kahit 40 na, kakaanak. May mga nabubuong pamilya. May mga buhay na nababago. Nagbo-boom ng mga negosyo, nakakaahon ng mga negosyo. May mga gumagaling na mga may sakit anuman ng karamdaman ng mga ito. May nagkakasundong akala mong hindi magkakasundo. May mga naiiwasan tayo at nalalampasan tayong mga aksidente, maging mga kalamidad dahil sa dasal. Ang Panginoon naman din kasi ang nagsabi niya. Halimbawa, ang sabi niya sa Mark 11:24, "Whatever you ask in prayer, believe that you have received it, and it will be yours." Dagdag pa niya, ang sabi niya sa Mateo 18:19, na kung dalawa sa atin ay magkakasundo dito sa lupa, sa panalangin, ito'y ibibigay ng kanyang amang nasa langit. At napatunayan natin iyan. Kaya nga tayo patuloy na nagdarasal at humihingi sa iba ng dasal sapagkat we know based on our experience that we cannot really underestimate the power of prayer. Pero alam po ninyo, parang may kulang kapag tayo ay nagdarasal o humihingi sa iba ng dasal. Parang may kulang. At yun po ang ating pagninilayan sa pamamagitan ng ating unang pagbasang napakinggan. Sapagkat dito, ang sabi ni San Pablo sa mga taga-Kolosas, pinagdarasal niya sila. And I quote, "Mula nang marinig namin itong tungkol sa inyo, patuloy naming idinadalangin sa Diyos. Naway puspusin niya kayo ng kaalamang kaloob ng Espiritu upang lubusan niyong." Gawin natin simple, ha? Paraphrase natin. "Nang marinig namin itong tungkol sa inyo, lagi namin kayong ipinagdarasal." Alamin natin, ano yung narinig ni San Pablo sa mga taga-Kolosas? Sapagkat yun ang naging dahilan kung bakit niya o nila sila pinagdarasal. And it would mean for us, going back sa mga naunang bersikulo. Pero huwag kayong mag-alala, isa-summarize na lang po natin. Sa verse 1 hanggang 8 ay sasabihin doon kung ano yung nalaman ni San Pablo sa mga taga-Kolosas. They are doing well. They are good and they are doing good.
matatag ang pananampalataya, tumutulong sa kapwa, nakaka-inspire ng iba, nakapagbibigay ng pag-asa na ipapadama sa komunidad nila ang pagmamahal ng Diyos sa pamamagitan nila, etc. Ito yung dahilan kung bakit sila patuloy na ipinagdarasal ni San Pablo at ng kanilang mga kasamahan. Ito, again, they are doing well. At ito, mga kapatid, ang sinasabi kong madalas na kulang kapag tayo nagdarasal o humihingi sa iba ng dasal. Kasi madalas, kapag tayo nagdarasal at humihingi sa iba ng dasal, ito yung mga pagkakataon that we are not okay and we are not doing well. Kapag may sakit, may problema sa negosyo, may problema sa ministeryo, may problema sa pamilya, we are in a bad situation. Okay yun. Okay yun. Sabi ko nga kahapon sa aking sermon, kapag may kailangan ng tao, halimbawa may sakit siya, mas lumalapit siya sa Panginoon. Okay yun. Sapagkat sino pa ba ang ating pinakaasahan kundi ang Panginoon? Pero ito yung sinasabi kong kulang. Tama na humingi tayo ng dasal sa iba at magdasal tayo when everything is not so fine. Pero ang sinasabi kong kulang ay magdasal pa rin tayo ng patuloy at humingi pa rin tayo ng dasal sa iba even when everything is very fine. When we are okay and when we are doing well. Ito ang dahilan ko bakit kapag may nagpapabless sa akin ng mga religious articles dito, at kahit na kapag may mga dumadayo, kapag nag-bless ako ng rosaryo, lagi kong sasabihin, pray for me. Pray for me. Sa mga dumadayo, madalas narinig niyo ako sinasabi ito sa inyo, pray for me. And it's not because may problema ako. Gusto ko lang na ipagdasal ako kahit okay ako at okay ang ginagawa ko. Natatawa nga ako kung minsan sa aking mga kaibigan pag tinatext ko o sinasabihan din ng pray for me. Kasi may iba siyang magsasabi, magtatanong, Father, okay ka lang? Iniisip agad nila, meron akong pinagdaraanan. Hindi ba po pwedeng humihingi lang talaga ng dasal upang kahit okay ako ay mas maging okay pa? At upang kahit okay na yung ginagawa ko ay mas maging okay at better pa? Ito yung tatlong rason kung bakit dapat tayong magdasal at humingi rin ng dasal sa iba kahit na okay tayo at okay na ang ginagawa natin. Unang rason, we will not be forever okay. Darating ang pagkakataon, will not be okay. Darating ang pagkakataon ng problema, ng pagsubok sa buhay na ito, gustuhin man natin o hindi. At maigi, maganda na bago dumating ang mga problemang ito ay nakapagpondo na tayo na panghahawakan natin so as not to be discouraged. At ito yung lagi na nating pagdarasal at pagdarasal sa atin ng iba. Yun ang magiging pondo natin, ang panghuhugutan natin kapag nagkaroon na tayo ng mga problema. Kaya nga madalas, marinig natin, lalong-lalo na sa mga matatanda, when we are okay and when we are doing well, sa anumang mga karir o trabaho sa buhay, kahit sa pag-aaral, kapag okay ang ating mga ginagawa at pinapakita, ano sinasabi sa atin ng mga matatanda madalas? Huwag kayong makalilimot sa Diyos. Diba? Katulad din ng sinasabi ng aklat ni Sirach, habang tayo raw ay dumadakila, matuto tayong maging mapagkumbak. Kumbaga sa building habang tumataas, mas dapat lumalalim ang ating pundasyon. At yun yung pundasyon ng isang malalim na relasyon sa Panginoon na nagdarasal na at pinagdarasal na ng iba kahit wala pang nagiging problema. Yun ang panghahawakan natin later on sapagkat darating at darating ang panahon that we won't be okay. Pag dumating yun, paghandaan na natin kasi bago pa man dumating, mayroon na tayong malalim na relasyon sa Panginoon natin, dulot ng ating palagi ang panalangin, maging ng panalangin ng iba para sa atin. Pangalawang rason, yung kasing mga taong okay at may ginagawang okay, tumutulong sa iba, nakaka-inspire ng buhay ng iba, ito yung mga favorite target ni Taning na paproblemahin, na sirain, o hindi mga ba't ang sinasabi, ang demonyo ay parang magnanakaw. Nanakawan ka ba niya kung wala siyang mananakaw sa'yo?
nanakawin niya yung magandang disposition mo at yung magandang ginagawa mo. Dahil tinik ka sa lalamunan niya, masakit ka sa kanyang mga mata, sagabal ka sa mga plano niya. Mabuti pa nga po yung hindi ganong okay. Dahil may sakit, may problema sa pera, may problema sa pamilya. At least alam nila na talagang kumikilos ang diablo sa buhay nila. Kasi pinahirapan sila. Papaano kung okay tayo? At okay naman din yung ginagawa natin. Meron tayong tendency na hindi tayo maging aware na kumikilos, double time, extra effort ang demonyo para sirain tayo, para nakawin anumang magandang disposisyon at ginagawa natin. And so, people who are okay and who are doing well should always pray, should always be prayed for para mas maging sensitive sila sa panunokso ng diablo at sa constant need nila sa Diyos na tanging pinanggagalingan ng lakas nila. So that's the second one. The third point is this. Mahalaga na yung mga taong may ginagawang okay ay malaman nilang may nagdarasal para sa kanila. Tulad ng ipinaalam ni St. Paul sa mga Colossians. Because that would basically show you are appreciating the good things they are doing. Ako, it matters a lot to me kapag may nagsasabi sa akin, Father, pinagdarasal kita, sana okay lagi ang kalusugan mo, sana bigyan ka palagi ni Lord ng lakas, dahil marami kang natutulong ang mga tao, marami kang na-inspire na tao. Father, I'm praying for you. Kasi while it is okay to be okay and to do always things that are okay, it is difficult also to remain that way. Mahirap magpakabait, pero mas mahirap manatiling mabait at manatiling gumagawa ng mabuti. At tulad ng sabi ko, favorite na target ng demonyo yung mga tao nagpapakabuti at patuloy na gumagawa ng mabuti. Hence, mahalaga at malaking bagay na ipinagdarasal natin sila. Lalo pat sasabihin natin sa kanila kung bakit natin sila ipinagdarasal. At yun ay dahil mabuti tao sila at mabuti yung ginagawa nila. Mahirap magpakabuting asawa, mahirap magpakabuting anak, mahirap magpakabuting kapatid, mahirap magpakabuting kaibigan, mahirap magpakabuting amo, empleyado. Kaya kung meron kang asawa, anak, kapatid, kilalang ganito na nagpapakabuti, pagdasal mo para manatili siyang mabuti. At better kung masasabi mo sa kanyang pinagdarasal mo siya at sasabihin mo rin ang dahilan at yun nga ay dahil sa siya'y mabuti at may ginagawa siyang mabuti. Pinagpadarasal kita, anak, para manatili kang mabuti sapagat yung pagiging mabuti mo nakawawala ng pagod namin, ng iyong mami, ng iyong daddy. Pinagdarasal kita, tol, kasi napakabuti mo. At yung pagiging mabuti mo talagang malaking tulong sa amin ng mga kapatid mo. Pinagdarasal kita, boss, sapagkat napakabuti mo at yung pagiging mabuti mo ay nagbibigay ng pag-asa sa amin ng mga empleyado. And if ever dumating yung mga pagkakataong magkaroon sila ng problema, sabi ko nga, we will not be forever okay, o ma-disappoint sila, ito yung babalik-balikan nila. Yung katotohanan na may nagdarasal para sa kanila at may nakaka-appreciate ng mabuting ginagawa nila. Ito sana ang hiling nating biyaya sa ating banal na misa. Lagyan natin ang ating kanang kamay sa tapat ng ating puso. Awitin natin, alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa Makapangyarihan siya. ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong Walang imposible sa magagawa ang Diyos. kung ako'y magtatapat Kung ako'y
ako'y magtatapat, kung ako'y magpapalagay sa Kaniya'y maglilingkod. sa Kanya'y maglilingkod. Alam kong tiringin ang Diyos ang sabi. Iringin ng Diyos ang sampo. Panginoon, narito po ako sa iyong harapan at humihingi ng lakas sa iyo. Kahit wala akong masyadong problema, humihingi ako ng inspirasyon sa iyo para manatiling mabuti para sa iyo at para sa iba, lalo na para sa aking pamilya. Dahil may mga pagkakataon na napapagod din, naghahanap din, nahihirapan din. At kung sakali man dumating din ang pagkakataon ng anumang problema or suffering, ngayon pa lang ay isinusuko ko na ang buhay ko sa iyo. Kung sana po akong pababayaan sakaling dumating ang mga bagay na ito. Hallelujah! Purihin ang Diyos. Hallelujah! Pasalamat sa siya ay muling babalik sa atin. Hindi niya tayo iiwan. Hindi niya tayo mapabayaan. Paniwalaan. Hallelujah! Purihin ang Diyos. Hallelujah! Sa takdang panahon ay babalik ang Panginoon upang tayo ay kunin. Tapat siya sa kanyang mga pangako sa buhay. Sabihin mo sa iyo, mayroong magandang mangyayari sa iyo. Higit pa sa inaasahan, sapagkat mahal ka ng Diyos ay nakatalaga. Kung lalapit ka kay Jesus at maniwala ka na pinagkakasalan ka, maging ng Panginoon, na manatili kang matatag, na manatili kang mabuti. Mayroong magandang mangyayari sa iyo, lalo ba't kung makikipagtulungan ka sa pinagdarasal para sa iyo ni Kristo, ang magsikap na maging mabuting tao. Papuri sa Ama at sa Anak sa Espiritu Santo.